Ito ang pera ng bansang Zimbabwe. May 100 million, 25 billion at mayroon pang 100 trillion dollars. Yes, totoo po ang nakikita ninyo, 100 trillion na pera. Isa ito sa pinakamalaking denominasyon na naimprenta sa kasaysayan ng pera. Kung iyong iisipin, mga billionaire at mga trillionaire na pala ang mga tao doon. Ngunit alam mo ba na ang 30 billion Zimbabwean dollar ay sakto lang pambili ng isang tinapay doon? At ang mabibili mo sa 1 trillion Zimbabwean dollar ay isang Hershey's bar lamang. Bilyon-bilyon ang pera ng mga tao, ngunit kumakalam pa rin ang kanilang sikmura dahil sa gutom. Ano ba ang nangyari sa bansang Zimbabwe? Bilyon-bilyon ang kanilang pera, ngunit bakit mahirap pa rin sila? Punong-puno ng mga pangarap at pag-asa ang bansang Zimbabwe nang makamtan nito ang kalayaan mula sa mga British na sinakop sila mula 1890 hanggang 1979. Sa ilalim ng pamumuno ni Robert Mugabe, isang war hero at unang prime minister, nasaksihan ng mundo ang potensyal na mayroon ang bansa. Mataas na kalidad ng edukasyon, maayos na mga pulisiyang pangkalusugan, pati na ang lupa nitong tumutubo ang kahit anong itanim. Minsan ang tinawag ang Zimbabwe bilang the breadbasket of Africa. Ngunit hindi rin ganun nagtagal ang kasaganahang ito. Unti-unting ipinakita ni Robert Mugabe ang kanyang tunay na mukha, ang pagiging isang diktador. Bilang isang diktador ay nasa kontrol ni Mugabe ang lahat, ngunit dahil sa lumulobong utang ng bansa ay kailangan niya ng malaking pera para mabayaran ito. Sa kasamaang palad ay nalagyan na niya ng tax ang halos lahat na pwedeng lagyan ng tax. At ang mga investors ay natakot na rin sa kanyang mga pulisiya, kaya walang perang pumapasok sa bansa. Humina rin ang sektor ng kanilang agrikultura, nawala ang dalawang pinakamalaking ani nila, ang mais at tabako. Lubos na naapektuhan ang kanilang supply ng pagkain, hanggang sa tuluyan na ngang bumagsak ang ekonomiya ng Zimbabwe. Maraming tao ang nawala ng trabaho at nagutom. Kaya isa sa mga naging solusyon ni Mugabe para maibsan ang kahirapan ay ang mag-print ng maraming pera. Ngunit imbes na makatulong ang pagpiprint ng maraming pera, ay mas lalo silang nalugmok sa kahirapan. Kasabay ng pag-uumapaw ng bagong supply ng pera mula sa gobyerno, ay mabilis rin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. At dito na nagsimulang bumagsak ang ekonomiya ng Zimbabwe. Dumaan sila sa krisis na tinatawag na hyperinflation. Kung nais nyo pong maintindihan pa kung ano ang magiging epekto sa ekonomiya kapag magpiprint ng maraming pera ang isang bansa para maibsan ang kahirapan, may separate video po kami tungkol dyan na maaari nyong panoorin. Ilalagay po namin ang link sa description at comment section. Bago natin alamin kung ano ang hyperinflation, ay pag-usapan muna natin ang inflation. Ang inflation ay isang sukatan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin o serbisyo sa ekonomiya. At ang sobrang bilis na inflation kung saan hindi na nakukontrol ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin o serbisyo ay tinatawag na hyperinflation. Bago magkapandemya, ang inflation rate ng Pilipinas noong August 2019 ay nasa 1.7% lamang. Ngayong June 2021 ay pumalo na ito sa 4.1%. Mas mataas sa target range ng gobyerno na 2% to 4%. Kung mataas na para sa atin ang 4.1%, wala pa yan sa kalingkingan ng inflation rate ng Zimbabwe noong 2008 na umabot sa 79.6 billion %. Ang presyo ng mga bilihin ay halos dumudoble araw-araw. Ganun kabilis ang pagtaas ng presyo doon. Sa pagtataas ng mga presyo sa Zimbabwe ay lumiit ang halaga o buying power ng kanilang pera sa pagdaan ng panahon.
Kaya noong around 2008 to 2009 ay napilitan silang mag-print ng 100 trillion Zimbabwean dollar na pera at initially ang halaga nito ay nasa 5 US dollar. Ngunit pagdating ng 2015, ang halaga nito ay naging 0.40 US dollar na lamang. Ang 30 billion Zimbabwean dollar ay sakto lang pambili ng isang tinapay doon. At ang mabibili mo sa 1 trillion Zimbabwean dollar ay isang Hershey's bar lamang. Ang hyperinflation sa Zimbabwe ang dahilan kung bakit simula noong 2009 ay marami na sa kanila ang hindi gumamit ng kanilang sariling pera o currency. Sa halip ay gumagamit na lang sila ng mga pera ng ibang bansa gaya ng US dollars at Chinese yuan. Noong 2015 ay tuluyan nang namaalam sa sirkulasyon ang Zimbabwean dollar nang i-phase out ito ng kanilang gobyerno. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan niyo po ang mga videos na aming ina-upload dito sa page, posibleng magugustuhan niyo rin po ang mga videos sa bagong page namin. Dito sa Dasig PH ay nag-a-upload kami ng mga kwento na kakapulutan ng aral, mga positibo at nakaka-inspire na mga istorya ng tunay na buhay. Kaya kung gusto mong ma-inspire, make sure na i-like ang Dasig PH. Bukod sa Zimbabwe ay nakaranas rin ng hyperinflation ang bansang Venezuela. Sobrang hirap rin ang kalagayan ng mga tao doon ngayon. Noon ay napakaunlad ng ekonomiya ng Venezuela dahil sa kanilang oil reserves. Mula 1999 hanggang 2013, maraming mga itinaguyod na programa ang pamahalaan sa pamumuno ni Hugo Chavez upang kalabanin ang kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay. Ngunit nagbago ang lahat nang umupo ang bagong presidente na si Nicolas Maduro. Malupit din ang pamamahala ni Maduro. May mga kaso rin ng pang-aabuso sa kanyang mga kritiko. Nagsimula ang problema nung biglang bumagsak ang presyo ng langis sa global market at nawala ang demand para sa langis mula Venezuela. Bumaba ang halaga ng Bolivar, ang currency ng Venezuela, hanggang sa nagsimula ng bumagsak ang ekonomiya ng bansa. Tulad ng Zimbabwe, ang pagpiprint ng maraming pera ang naging solusyon nila para maibsan ang kahirapan. Ngunit ang akala nilang solusyon ay mas nagdulot pa ng malaking problema sa bansa. Sa pagdami ng supply ng pera ay tumaas rin ang presyo ng mga bilihin na nagresulta sa hyperinflation. Sa paglipas ng panahon ay lumiit rin ang halaga ng kanilang pera na dahil sa liit ay halos wala na itong halaga sa kanila. May ibang tao na nire-recycle ang pera nila at ginagawa na lamang bagay kung saan mapapakinabangan ito, tulad ng bag, crown o di kaya ay dinidesenyuhan ang pera at ibinibenta nila ito sa mga taga-ibang bansa. Sa patuloy na pagtaas ng hyperinflation ng bansang Venezuela ay patuloy rin ang pagkalam ng sikmura ng mga tao. Dahil dito ay halos 5.6 million Venezuelans na ang naging refugee at lumikas mula sa kanilang bansa. Ito ang pinakamalaking migration na nangyari sa Latin American history. Ang kaso ng hyperinflation sa Zimbabwe at Venezuela ay parehong resulta ng mga hindi napag-isipang hakbang ng malupit at makasariling pamahalaang hindi marunong makinig sa hinaing ng kanyang mamamayan. Kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, pakiclick ang like button. At kung bago pa lang po kayo sa aming page, make sure na mag-follow kayo para lagi po kayong updated sa mga bagong videos namin. This is your Ate O from O Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!